Heto na po ang mga isisigaw natin ngayon na mga naunang mag-comment na sina Lodi Masterman Hua Recap, Lodi Jessen Manguroban, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Linden Mark Quizmondo, Lodi Angelito Golo, Lodi Angelo Relax, Lodi Shakol Hodez, Lodi Graceland Tulyao, Lodi Sophie, Lodi Sablayan Cron, Lodi Raymart Navarro, Lodi Amale Brit Plasio, Lodi Ardevan V. Directo, Lodi John Esley, maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-45 kabanata sa pagpapatuloy. Nang makaramdam ng matinding pagkapuot si Nesha, nagpalabas siya ng matinding enerhiya habang nakatingin sa ibaba. At sa gitna ng isang malakas na sinag ng asul na liwanag na tumatagos pa itaas, na isang malakas na pagsabog ng enerhiya. At sa ibaba, makikita ang pagkalat ng kidlat at enerhiya na lumilikha ng parang mga spikes o matutulis na hugis. Si Nesha na nagpapakita ng isang pagkamuhi sa kanyang damdamin ay nasa gitna ng isang matinding pagpapakawala ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagtutok na may lumiliwanag na mga mata at pagkakunot ng noo na tila labis ang kanyang pagkamuhi sa gumawa nito sa kanyang disipulo. Ang kanyang matinding emosyon ay nagdala sa kanyang paninigas ng mata na may kulay pula na tila apoy sa labis na galit na may makapal na ugat sa paligid. At ang kanyang kilay ay nakakunot at ang kanyang bibig ay nakanganga at ang mga ngipin ay nakakuyom habang sinasabi niya na papatayin ko sila. Mga lintik na mga hamak na tao. At patatahimikin ang mga bibig ng mga yan at dudurugin ko sila. At pagkatapos ang kanyang mga kamay ay nakaangat at nakabaluktot na nakatikom ng mahigpit ang kamao. At ang kanyang inilabas na enerhiya ay nagkahugis na tila isang halimaw na hayop na kulay asul. Sinabi pa niya habang naangalit ang mga ngipin na lumiliwanag ang mga mata na patuloy sa pag-agos ang kanyang enerhiyang kulay asul na hindi ko sila mapapatawad. At bubutasin ko ang kanilang mga tainga. Dagdag pa niya na naglalabasan ang mga ugat sa kanyang muka na hindi na niya makontrol sa galit ang kanyang nararamdaman na naku. Kumakalat na sa loob ko ang hangaring pumatay. Dagdag pa niya na ang nirvana technique na aking kinultiba ay magdadala sa akin sa landas ng kadiliman kapag tuluyan kong niyakap ang hangaring pumatay. Sinabi pa niya na tila humahaba siya na naglalabas ng madilim na enerhiya sa katawan na hindi ito maari. Kapag nangyari iyon, ang lahat ng tao ay mamamatay. Dagdag pa niya na kailangan kong pigilan ito. Napasigaw siya ng malakas habang gagamit siya ng kanyang kasanayan na Heavenly King Secret Technique. Summoning souls from the underworld. At pagkatapos niya itong sabihin, ang mga kulay pulang mga kamay na may mga matutulis na daliri ay agad na lumabas. At ang mga ito ay mabilis na hahawak sa kanya. Natinawag niya ang kasanayan na ito na ang The Great Sealing Technique. Mula sa isipan ni Nesha pumasok ito at makikita ang umuusok na kulay pula ang paligid. Mula sa loob isang bilog na kulay pula at itim ang mabilis na pinaikotan ng mga kamay. At pagkatapos niya itong maselyuhan, huminahon siya ng kaunti na nakatingala na ang malaking nilalang na nasa kanyang isip ay makikita sa likuran niya. At ang kanyang mga mata ay nagniningas na kulay dilaw na lumiliwanag. At ilang sandali pa si Nesha ay agad na bumagsak sa lupa ng malakas. Habang walang malay ito, ang ating bida na nasa kanyang nakaraan ay pinagmamasdan si Nesha. At pagkatapos hindi siya makapaniwala na itinutok niya ang paningin dito at sinabi na kaya pala ginamit ni Nezha ang isang lihim na teknik upang ikulong ang alaala na iyon. Ang masasamang hangarin ng taong ito sa mga mamamayan ng lungsod ay mga bakas lamang ng naibunyag na alaala. Nakatayo siya ng tuwid habang sinasabi pa niya na kung titingnan ng patas, magaling talaga si Nezha. Kung ako yon, baka hindi ko kinayang tiisin. At pagkatapos muli na naman siyang bumalik sa looban ng isip ni Nesha sa harap ng napakalaking nilalang na namumuhay sa loob ng isipan niya. Seryosong pinagmamasdan ng ating bida ito habang sinasabi niya na sa madaling salita, ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay durugin ang natitirang negatibong alaala sa isang suntok. Dagdag pa niya na makakatulong ito kay Nezha na alisin ang mga problema sa hinaharap at maiwasang maligaw ng landas. Nakatitig pa rin siya dito na may malalim na tingin na sinabi pa niya na pero, ayos lang ba talaga na burahin ang mga alaala ng iba ng ganito? At ang ating bida na nakatalikod, nakaharap sa isang napakalaki at nakakatakot na halimaw. Na may kulay lila at pink na may maraming mga bukol, mga mata na nakakalat sa buong katawan, at isang malaking pulang mata na may nagniningas na pulang ugat na lumalabas sa gitna.
Ang ating bida ay mabilis na susugod sa nakakadiring nilalang sa isip ni Nesha na nakabuka ang bibig at ang ngipin ay nangangalit habang sinasabi niya na lintik, bakit ba ako ang daming iniisip? Ang mahalaga ay ang benepisyo muna at ang pagpapalakas ng sarili ang pinakaimportante. At pagkatapos siya ay magpapakawala ng isang malakas na suntok. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding determinasyon na may nakakunot na noo at malalaking nagniningas na mata. At nagmalapit na niya itong isuntok, biglang pinigilan niya ito na makikita ang mga usok sa paligid ng kanyang kamao na kulay rosas. Nakapikit na nakangiwi ang kanyang muka na pinigilan niya ang kanyang suntok habang sinasabi niya na hinding-hindi ko kayang gawin ito sa ganitong paraan. Kung sakaling ako ang nasa katayuan niya at may gumawa sa akin ng ganito. Naburahin ang mga alaala ko. Tiyak na kamumuhian ko sila. Napasigaw na lang siya na napahawak sa kanyang ulo habang sinasabi na. Pero kung hindi ko gagawin sa ganitong paraan, ang mapalampas ang isang tugatog sa rurok ay maliit na isyu lang. Ang importanteng mahalaga ay ang pagkawala ng mga pagkakataon para sa pag-angat. Lubos itong nakakapanghinayang. At pagkatapos nag-isip siya na sinabi niya na manatiling kalmado, mag-isip ng mabuti. Mayroon bang solusyon na parehong panalo? Biglang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. At sinabi niya habang nakaharap sa malaking nilalang sa loob ng isipan ni Nesha na mukhang nakaisip na ako ng isa. Dagdag pa niya habang nakalagay ang kamay sa baba na sa pamamagitan ng sistema, alam ko na si Nezha ay magdudulot ng matitinding kapahamakan sa hinaharap. Tulad ng pagputol sa litid ng dragon, pagkuha ng mga buto. Pero sa huli, ililigtas din siya ng Badha. Noong panahong iyon, mas malala pa ang mga kaguluhang ginawa ni Nezha, ngunit nailigtas pa rin siya ng makapangyarihang Bodha. Kaya ngayon, mas madali na lang ito para kay Nezha. Nakangiti siya ng kakaiba na sinabi pa niya na tungkol naman sa makapangyarihang Bodha, kahit hindi ko siya personal na kilala, may maayos akong paraan para makipag-ugnayan sa kanya. At pagkatapos ay bumalik na siya sa mortal world. At sinigaw niya na, "Hoy! Ikaw na misteryosong makapangyarihan dyan sa kalangitan. Alam kong naririnig mo ako. Pakitulungan mo naman akong ipadala ang batang si Nezha sa makapangyarihang Bodha. Hindi naman siguro ito mahirap para sa'yo. Di ba?" Ngunit ang malakas na pagsigaw niya ay hindi napakinggan. Napatuloy siyang naghihintay ng tugon mula sa kanyang tinawag habang namumulangot na nakahiga nakatingin sa itaas. Na sinabi pa nito na, "Sige, kung hindi mo ako papansinin, huwag na lang akong mag-upgrade. Ikaw na ang mag-isip ng paraan." Dagdag pa niyang sinabi dito na, "Sige, subukan natin kung sino ang mas matibay sa atin." Naiinis pa niyang sinabi sa kanyang isip na manatiling kalmado. Batay sa kung gaano siya kabilis dumating para iligtas ako kanina, tiyak na may kakayahan siyang subaybayan at protektahan ako. Biglang napatingin siya sa bintana nang may isang lalaki na pumapasok mula rito. Ito pala ay si Yi na masayang sinabi sa kanya na dakilang nakatatanda. "Isinugal ko ang aking buhay para iligtas ka." Napatingin siya kay Ye ng seryoso na napasabi siya na isinugal mo ang buhay mo para iligtas ako. Gagapan niya sa kanyang isip na ang batang to, ang galing magsinungaling ng walang pag-aalinlangan. At dito na po nagtatapos ang ika-45 kabanata. Ika-46 na kabanata. Sa pagpapatuloy, humarap ang ating bida kay Yi habang sinasabi niya ng mahina na ang mga kasinungalingan ng batang to, tuloy-tuloy lang lumalabas sa bibig na parang wala lang. Dagdag pa niya na magkasalubong ang kilay na nakatingin dito na simula nang pumasok ako sa kwartong to kasunod ni Nezha, napansin kong sumama rin siya. Palaging nagtatago sa ilalim ng bintana, sa sandaling iyon, malinaw na malamig ang kanyang ekspresyon. Parang sinasabi na, "Kapag namatay ka, tatakbo agad ako palayo." Sinabi pa niya na makikita ang muka ni Yi na nag-aalala kunyari na may mga pawis sa muka. Na nang makita ang pagbabago ng sitwasyon, bigla siyang nagbago ng anyo. Tila isang nag-aalalang bayani na handang magsakripisyo para tumulong anuman ang mangyari. Masasabi kong bata pa ang batang to, pero ang talento niya sa pag-arte ay hindi magpapahuli sa mga tusong matatanda. At dahil doon naiinis ang ating bida na napasabi pa sa kanyang sarili na hindi ko talaga gustong tulungan ang taong ganito. Sinabi pa niya sa kanyang isip na pero wala akong magagawa. Kailangan ko siyang tulungan kung gusto kong makuha ang gantimpala. Kailangan kong makaisip ng paraan.
Lumiwanag ang kanyang mata ng pula na nakangiti ng pilyo, sinasabi niya sa kanyang isip na teka lang, bigla akong nakaisip ng ideyang gusto kong subukan. Hindi ako sigurado kung ito ay gagana o hindi. At pagkatapos isang bilog na bagay ang kanyang hawak na inaabot kay Yi na sinasabi niya na sa oras ng kagipitan, lumalabas ang tunay na damdamin. O siya, para sa iyo ang gantimpalang ito. Dagdag pa niya na isa itong pambihirang mahiwagang kayamanan na kayang pataasin ang densidad ng espiritual na enerhiya sa paligid ng iyong katawan at ng buong mundo. Makikita ito sa kamay niyang naglalabas ng iba't ibang kulay. At ang bagay pa lang ito ay ibinigay sa kanya ng alagad niyang misteryosang babae. Na sinabi pa niya kay Yi na dahil dito, magiging higit 10 beses na mas mabilis ang bilis ng iyong pag-cultivate kumpara sa iba. Hawak na ni Yi ang bagay sa kamay niyang pinagmamasdang sinabi na higit sa 10 beses. Na mabilis itong lumuhod sa sahig na sinasabi pa na maraming salamat, kagalang-galang na immortal. Hindi ko kailanman mababayaran ang inyong dakilang kabutihan at biyaya sa buhay kong ito. Na nakatingin naman sa kanya ang ating bida na mukhang hindi naniniwala. Umiiyak pang sinabi sa kanya ni Yi na parang kayo na po ang muling nagbigay sa akin ng buhay, gaya ng isang magulang. Ngunit sa kanyang ikabuturan ng kanyang puso ang sinasabi niya ay tulad ng inaasahan ko. Kagalang-galang na immortal, madali ka palang malinlang. Paano naman, bigyan mo pa ako ng isa? Kuripot ka talaga. Biglang lumabas ang system na sinabi sa kanya na binabati kita sa pagtapos ng side quest. Ang potensyal ng taglay na natatanging kakayahan ay tumaas na sa 85%. At nakakuha ka ng gamit, pulang mahiwagang kampanilya. Napangisi ng masama ang ating bida na napasabi sa isip na isang bagay ang nakuha. At 85% ang nadagdag. Tunay na kahanga-hanga ang pag-angat ng potensyal ng isang mortal. Dagdag pa niya sa isip na ngayon naman, gawin natin ang eksperimento para sa susunod na hakbang. Biglang kinuha niya sa kamay ni Yi ang bagay na ibinigay niya habang sinasabi na ibalik mo sa akin yan. Naikinagulat naman ni ito. At muli na namang sinabi sa kanya ng system na bumaba sa 5% ang potensyal ng taglay na espesyal na talento. Hawak ang ibinigay ng system na sinabi niya na walang pagbabago. Tumawa pa niyang sinabi na tulad ng inaasahan ko. Kahit nabawasan, hindi nila kukunin ang gantimpala. Dagdag pa niya na sa ganitong paraan, lahat ng problema ay nalutas. Wala na akong kailangang alalahanin na anumang kahihinatnan. At pagkatapos itinaas niya ang kanyang kamay na masayang sinabi kay Yi na ayos na. Tapos na ang kunwaring pagbarilan. Salamat, nakababatang kapatid, sa iyong tulong. Kung loloobin ng tadhana, muling magtatagpo ang ating landas. May iba pa akong kailangang asikasuhin, kaya hindi na kita pipigilan. Nanamuti naman ang mata ni Yi na nakatingin sa kanyang hindi makapaniwala. At pagkatapos ay nanigas ito na parang yellow. Na napasabi pa ito na kunwaring barilan. Ano-anong nangyayari? Na sinabi sa kwento na sa buhay na ito, hinding-hindi malalaman ni Lu Shi kung gaano karaming pagkakataon ang nawala sa kanya dahil sa masama niyang impresyon. Buti na lang at hindi naman siya gaanong nawalan. Hindi. Parang may mahalagang nawala sa kanya. At pagkalipas ng 2 oras, na makikita ang ating bida na nakakrus ang mga paa at nakapikit na nakalagay ang mga kamay sa tuhod na sinasabi niya sa kanyang isip na kalmado lang. Maniwala ka sa sarili mong paghuhusga. Base sa mga ginawa ng taong nasa langit noon, siguradong gagana ang paraang ito. Iminulat niya ang kanyang mata na nakatingin sa itaas na sinabi pa niya sa kanyang isip na manalig ka sa sarili mong pasya. Dagdag pa niya na hindi ko talaga maunawaan kung bakit siya nag-aalinlangan tumulong kung wala naman siyang ikalulugi. Biglang isang dilaw na butas sa langit ang lumabas sa gitna ng makapal na maitim na ulap na agad na napatingala ang ating bida. At mula dito isang ginintuang sinag ng liwanag ang tumatama sa gitna ng lungsod. Kung saan ay naroroon sila. At mula sa ginintuang liwanag unti-unti nitong binubuhat si Nesha paitaas habang walang malay. Pinagmamasdan siya ng ating bida habang sinasabi niyang tumatawa na sabi ko na nga ba. At mula naman sa butas sa langit isang tinig ang mapapakinggan na 3 pagkakamali, at sa susunod, sarili mo na lang ang maaasahan mo. Kahit pabuhay o kamatayan ang pag-usapan, hindi ka natutulungan ng Diyos na ito. Seryoso namang napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na bakit. May tagong lihim ba sa likod nito? Habang nakatayo lang na seryosong nakatingin ang ating bida sinabi sa kanya ng system na binabati kita sa matagumpay na pagtapos ng pangunahing misyon.
Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ang bilis naman. Posible kayang ang taong nasa langit ay walang iba kundi si Buddha. At sinabi sa kanya ng system na ang masasamang iniisip ni Nezha ay naalis ng maaga, kaya't naiwasan ang 300 taong pagkaligaw. At tumaas ang halaga ng potensyal sa 37%. Gantimpala. P-card Queen Mother of the West. Na makikita ito na hawak na niya. Napahiga na lang siya at nanlulumong sinabi na seryoso. Babae na naman. Pakiramdam ko, pagod na ako. At mabilis siyang tumakbo habang sinasabi niya na hay naku, wala nang panahon para mag-alala. 5 araw lang ang palugit sa next mission. Kailangan ko ng bilisan. Mabilis siyang napapreno ng takbo habang napasabi na teka lang. Nalumingon siya na walang buhay ang mga mata na sinabi niya muntik ko nang malimutan. Bagaman lumisan na si Nezha. Hindi yata tama na hayaan na lang ang mga tsismoso't tsismosa na to nang walang kaparusahan, di ba? Na nakatingin siya sa gitna ng lungsod. At dito na po nagtatapos ang ika-46 na kabanata. Ika-45 kabanata. Sa pagpapatuloy. Sinasabi sa kwento habang makikita ang kagubatan na makalipas ang kalahating buwan, isang balita ang kumalat na parang apoy sa gubat. Habang lumalaganap ito, lalo rin itong pinalalaki at pinapabigat. Ayon sa balita, may lumitaw na sinaunang guho ng immortal na pagsasanay sa lungsod ng Tai, at maraming kayamanan ang nahukay doon. Ang mga palaisip at walang ginagawa ng mga tagapagsanay ay nagtungo upang magsiyasat sa mismong lugar, at sa katunayan ay nakatuklas ng 2 mahahalagang kayamanan. Na ang isa ay makikita na hawak ng isang ito. At ang isa ay kinukuha nitong nakangiti. At pagkatapos makikita ang mga ito na sinabi pa sa kwento na mula noon. Tuluyan nang nawalan ng kontrol ang lahat. Dagsa ang mga kultibador papunta sa Tai. Karamihan sa mga bagong dating ay sakim at walang awa. Hindi nagtagal, nilamon ng kaguluhan ang buong Tai. Isang gulong hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan nito. At maraming lokal na residente ang lumikas at nilisan ang kanilang mga tahanan. Ang Tai, na kilala sa pagiging tsismoso ng mga tao roon, ay sa huli naging biktima rin ng mga sabi-sabi. Siyempre, mga kwento na lang ito para sa ibang pagkakataon. Sa mga sandaling ito, sa labas ng lungsod ng Tai, na makikita ang anino ng ating bida sa harap ng napakalaking bato. Nakatingin siya dito habang sinasabi niya na hindi tiyak kung magiging epektibo ang mga kumalat na balita. Pero kung pagbabatayan ang 2 kayamanan, baka may posibilidad pa. Nagpalabas ng enerhiya ang ating bida habang sinasabi pa niya na hayaan na muna. Sa ngayon, subukan muna natin ang pagpapalakas pagkatapos gamitin ang peak card. Ngumisi siya na sinabi pa habang ang mga mata ay kumislap ng liwanag na anong klaseng kapangyarihan kaya ang magiging resulta ng pag-upgrade na ito. Pinatigas niya ang kanyang postura, ang dilaw na enerhiya ay lumabas na tila kidlat na parang tumatama sa kanya. At isang bilog na enerhiya ang makikita sa kanyang kamay na naglalabas. Nang matinding kislap ng liwanag at umiikot na dilaw na enerhiya. Ang ating bida ay itinira ang nasa kanyang kamay na bilog na enerhiya at malaking alon ng nagnininas na dilaw at orange na kapangyarihan na lumalabas mula sa kanya na tumatakbo pahalang papunta sa malaking bato. At siya ay may determinadong ekspresyon. Ang kanyang kilay ay nakakunot at ang kanyang mga mata ay nakatuon na nagpapahiwatig ng matinding konsentrasyon. Na sinabi pa niya na sobrang tindi ng biglang pagtaas ng presyon. Ibang-iba na ito sa dati. Halos abot na nito ang lakas ni Monkey King bago pa niya makuha ang kapangyarihan ng dakilang dao. Itinaas ng ating bida ang kanyang enerhiya na nakatayo sa isang posisyong. Ang kanyang katawan ay nakahilig na para bang kasama sa lakas ng enerhiya na kanyang inilalabas. At ang dilaw na enerhiya ay lumilikha ng mga paikot na hugis. At ilang sandali pa isang napakamaliwanag na ng dilaw at orange na enerhiya na nagmumula sa isang sentral na punto. Sa gitna, mayroong isang maliwanag na bilog na tila isang maliit na araw na nagpapahiwatig ng pinagmulan ng enerhiya. Na ito ay bumaba sa lupa na ito ay lumalaki ng solid na dilaw at orange na kulay. Lumapit ito sa ating bida na patuloy sa pag-ikot na siya ay napanganga nang makita niya ito. Na hindi makapaniwalang sinabi sa kanyang sarili na ano. Anong nangyayari? Ang spell ay kusang tumigil. Paano mangyayaring kusa itong hihinto?
At pagkatapos mula sa looban ng enerhiya tila meron ditong gustong lumabas na bawat sulok nito ay bumubukol. At ilang sandali pa ang kanyang enerhiya ay nagkahiwa-hiwalay na nagkaroon ito ng mga muka na may iba't ibang uri ng mga emosyon. Namuti ang mata ng ating bida sa kanyang nakita at pinagpawisang sinigaw na, "Hoy, teka lang. Nananaginip ba ako ngayon?" At ang isang enerhiya niya na may matingkad na orange ay nakatingin sa malaking bato. At sinabi nito na may galit na emosyon na, "Kumusta naman kayong lahat? May magaganda ba kayong plano para sa kasalukuyang target?" Nakangisi ang mga ito na nagkukumpulan. At pagkatapos sinabi naman ito na may masayang ekspresyon na kulay dilaw na, "Sa tingin ko, maaari muna nating ipadala ang ating puwersa para sa isang malalim na paglusob. Pagkatapos, sabay-sabay tayong sumabog mula sa loob upang makamit ang pinakamalaking pinsala." Tumugon ang katabi nito na, "Sumasangayon ako doon." Sinabi naman nito na may kuryenteng pumapalibot sa kanya na, "Sa tingin ko posible rin yan. Kung ganoon, desidido na. Ako ang mauuna at kayo naman ay sasabog pa sa mas malalim na loob." At pagkatapos ay mabilis itong lumipad patungo sa malaking bato na nagiiwan ng mga kidlat sa likuran niya. At ang mga kasama nito ay nag-aabang sa malakas niyang pagtama. At ilang sandali pa tumama na siya sa malaking bato na nagkaroon ng makapal na usok gawa ng pagsabog. Ang malaking bato ay nagkaroon ng malaking butas na nagiiwan ng kislap ng mga enerhiya sa paligid. At nang makita ng mga ito ang butas ay agad na lumipad ang mga ito patungo roon. At ang mga ito ay sabay-sabay na papasok sa nagawang butas. At sila ay gumawa ng malaking pagsabog sa loob nito. Na ang malaking bato ay makikita na nagkakaroon ng bitak at pagkawasak na nagmumula sa looban. Na ang enerhiya kulay dilaw ay tumatagos dito na may kasamang mga kidlat. At ilang sandali pa ay makikita mula sa itaas ang malaking pagsabog. At sa gilid kung nasaan ang ating bida ay nasilaw sa malaking liwanag na pinapalabas nito. At pagkatapos ng ataking iyon ang mga bato ay nagbabagsakan. At ang dating napakalaking bato na nakaharang, ngayon ay nagkapira-piraso na. Na pinagmamasdan ng ating bida. Namuti ang mata niya na hindi makapaniwala. Hanggang sa siya ay mawalan ng kulay na natulala sa kanyang nakita. At pagkatapos pinagpapawisan siyang nakatingin dito na nag-iba ang itsura na napasabi na ang spell na ginawa ko. May nabuo bang kamalayan kanina lang? At dito na po nagtatapos ang ika-47 kabanata.